tunay wala kami magagawa kung di mo kami sasamahan. Ayaw namin, Lord, ng patay na preaching. Gusto namin, Panginoon, maging buhay ito sa aming mga puso. Lord, kung meron kang mga taong kinakausap sa mga oras na ito, kausapin mo sila, Panginoon, through your word. And dalangin namin, Lord, tunay na magbago ka ng buhay ng bawat isa sa amin. Kahit nakikinig sila sa mga oras na ito sa live, we believe, Lord, na kaya mo silang kausapin, Panginoon. And right now, Lord, sa lugar na ito, alam namin, sasamahan mo kami, Holy Spirit. Ikaw yung aming support sa mga oras na ito. Kung ano man, Lord, yung nararanasan ng bawat isa ng mga dryness, kabiguan, disappointments, anumang challenges, Lord, we believe that you are there for us. And Lord, buksan niyo po ang aming hearts, ang aming mind sa iyong mga salita at mangusap ka at magbago ka ng mga buhay ngayong gabing ito, Lord. In Jesus' name. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Praise God. And sige, pwede mo bang i-high five yung katabi mo lang saglit, bago tayo mag-start sa ating series na ito. Ang series natin every Tuesday is about lalim. Sabihin nga natin yon, lalim. Dahil ayaw natin na maging mababaw, ibig sabihin nun, parang shallow or hindi ganon katindi yung commitment natin pagdating sa Panginoon. Alam niyo po, ang worshiping God, ang praying to God, ang Bible reading, lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon, hindi po ito option. Sabi mo sa katabi mo, hindi option yan. Lahat ito kailangan nating gawin. Amen? So, ang mga topics natin po is all about lalim sa panalangin noong nakaraang linggo. And this time, lalim sa salita. And this time, ang ating topic is all about lalim sa panalangin. Pero bago ang lahat, gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi naman po talaga lumalalim ang relasyon natin sa Diyos sa dami ng mga nalalaman natin tungkol sa Kanya. Kundi sa mga oras po ito na ginugugol natin kasama ang Diyos. Pwedeng marami tayong nalalaman tungkol kay God dahil kinikwento sa atin ng parents natin, o kaya nakukwento sa atin ng friends natin, napapakinggan natin sa sermon. Pero how about yung personal mo mismo, ikaw at si God? Kamusta yung relationship mo sa Diyos? I believe, pwede po kasi na masasabi nating Christian tayo, pero ang problema, naririnig lang natin si God sa ibang mga tao, nalalaman lang natin kung sino siya, kay pastor, kay leader, sa Bible na binabasa natin, pero baka wala talaga tayong personal time pagdating sa Diyos. May time tayo pagdating sa mga taong mahal natin, sa mga taong mahalaga sa atin, pero may time ba talaga tayo kay God? Alam ko po na marami sa atin, pwede pong inaakala natin malalim na tayo sa relationship natin kay God, pero baka hindi. Dahil sa kulang tayo sa tinatawag na panalangin. Sabihin nga natin, panalangin. Ang dahilan kung bakit po natin dinedesire na lahat ng members ng church, maabot po tayo, I think, nasa 200 plus, kung lahat lang talaga atin ang isang service. Pero, ang tanong, bakit kaya hindi lahat nakakadalo ng prayer meetings natin? Dahil, pwede pong yung iba, hindi talaga nila desire lumalim. Ang desire po natin lahat, hindi tayo maging followers of Jesus lang. Ang desire natin lahat, maging disciples tayo. Amen. Pag sinabing disciple, hindi ka mababaw. Pag sinabing disciple, malalim ka. Amen. And I believe may makakausap akong disciple sa gabing ito. Amen. At gusto ko rin po, desire ko sa inyo, kung kayo man ay nakikinig online, o kaya kayo ay nandito at may kilala kayo na pwedeng hindi siya ganoon ka-committed pagdating sa prayer meeting natin, is from this day forward, ma-share niyo siya tungkol sa lalim sa panalangin. Bakit?
Ito po yung topic natin. Next slide please. Kanina pa. Okay? Ito yung topic natin, lalim sa panalangin dahil kailangan natin ng malapit na relasyon sa Diyos. Hindi yung relasyon na kilala lang natin siya galing sa bibig ng ibang tao, galing kay pastor, kundi kilala natin siya dahil meron tayong close relationship sa Kanya. I believe, masasabi nyo na close kayo ng isang tao pag personal kayong nag-uusap. Tama po ba? Tama po ba yun? May kausap ba ako ngayong gabing ito? Amen? And kung meron tayong personal relationship, mga kapatid, lagi tayong may oras para sa mga tao o bagay na mahalaga sa atin. Kung yung relasyon mo sa Diyos, napakamahalaga sa iyo, merong kang panahon doon. Amen ba? Kung napaka-importante sa iyo ng pamilya mo, merong kang gugugulin na oras sa bagay na yon. Kung importante sa iyo, yung paglabas mo, yung friends mo, meron ka talagang bibigay na time sa kanila. Kung importante sa iyo pag-aaral mo, trabaho mo, may bibigay kang oras o kaya disciples mo. Talagang may bibigay kang oras. Pero how about, mga kapatid, ang Diyos? Kung mahalaga ba ang Diyos sa atin, meron ba talaga tayong ginugugol na oras sa panalangin? And I'm not talking about yung panalangin po na thank you Lord sa pagkain, no? O kaya matutulog na kami Lord, gabayan niyo po kami. O kaya thank you Lord sa umagang ito. I'm talking about bukod sa mga time na yon, meron ka bang nagiging personal talk with God? Hindi yung basta good morning lang, hindi basta thank you God, hindi basta Lord gabayan mo ko, hindi Lord engi ako nito, kundi yung Lord, ito po nangyari sa akin ngayong araw na ito. Lord, tingin ko po parang babagsak ata ako sa isa kong subject. Tulungan niyo po ako, bigyan niyo ako ng pananampalataya. Sometimes, Lord, nadi-discourage ako. O kaya naman, you are here with us sa church, praying for our country, no? Pinagpe-pray din natin ang ating mismong church, makahanap tayo ng mas magandang lugar, amen? Yung merong parking para hindi napapagalitan yung mga kapatiran nating may sasakyan, ano? Tumatawa si Che. Di ba? O kaya yung motor mo sa labas, hindi nalilipat. Kasi bakit? Meron tayong close relationship sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Ang desire ko, sabi mo sa katabi mo, lumalim ka sa panalangin. Amen? Sa Luke chapter 11 verse 1, kung mapapansin nyo, umiikot tayo sa Book of Luke, ngayong series na ito, no, nakaraan, Luke chapter 3, ganyan, Luke chapter 2, mga ganon, ano? Pero ang dami nating matututunan sa Book of Luke, dahil si Luke hindi lang siya doctor, siya rin po ay masasabi nating historian na nagsulat ng Luke and Acts. And marami tayong matututunan sa kanya on how we should live our life. And isa sa mga sinulat niya, ay itong Luke chapter 11 verse 1. Ano po ang sabi? Isang araw, nagpe-pray si Jesus sa isang lugar. Pagkatapos niya, lumapit ang isa sa mga disciples niya at sinabi, sabayan po niyo ako sa pagbasa, Lord, turuan niyo po kaming mag-pray. Kung paano tinuruan ni John ang mga disciples niya. Pag binasa niyo po ito sa Luke chapter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, grabe yung miracles ni Jesus. Ginagamit siya sa maraming mga bayan, maraming mga tao, nagpapalayas ng demonyo, hindi siya yung pinapalayas, no? Kung hindi, yung demonyo yung pinapalayas. Pinapagaling talaga yung mga may sakit. Maraming tumatanggap sa Diyos, maraming sumusunod sa Diyos. And nakikita nila yung power kay Jesus. Dahil bakit? Nakikita nila yung buhay ni Jesus sa likod ng pulpito. Nakikita nila yung buhay ni Jesus kapag siya ay mag-isa lang.
And anong ginagawa niya? Nakalagay, verse 1, nagpe-pray si Jesus. Meron kaya tayong personal life that is praying to God pag hindi na tayo nakikita ng iba? And dito, na-curious yung mga disciples niya. Kaya ano sabi nila, Lord, turuan niyo po kaming mag-pray. Meron po tayong 3 paraan na malalaman ngayong gabing ito kung paano ba tayo lalalim sa panalangin. Ano yon? 3 paraan. Okay, sabi mo sa katabi mo, ready ka na? Sino dito ang gusto lumalim sa panalangin? Amen? Sabay-sabay tayo ngayong fasting na ito, lumalim talaga tayo nawa sa panalangin. Una, paano nga ba tayo lalalim? Alam natin yung prayer na tinuro ni Jesus sa mga disciples. Ang sabi ni Jesus sa kanila ay ito. Tignan natin. Luke chapter 11, verse 2. Sabihin niyo po ako sa pagbasa. Ang sabi ni Jesus sa kanila, kung magpe-pray kayo, sabihin niyo, Ama, sambahin ang pangalan mo. Dumating sana ang kaharian mo. Take note mga kapatid, hindi tinuro ni Jesus kung paano mag-preach. Hindi tinuro ni Jesus paano magpalayas ng demonyo, na ay hindi important yung prayer. Ang sinabi niya, kung magpe-pray kayo, diretso kagad. Sinabi niya yung prayer at hindi yung paligoy-ligoy na ang daming mabubulaklak na sinasabi. Una ang sinabi niya, ang salitang Ama. How many of us, ang tingin natin sa Diyos, siya ay Ama natin? Or, para sa iyo, mas matimbang ba yung pagiging Ama ng Diyos kesa sa pagiging hari niya? Oo, ang Diyos, mababasa natin, He is the King of Kings, Lord of Lords. Pero kapansin-pansin na hindi sinabi ni Jesus, Lord, King, no, o Panginoon, hindi ganun sinabi. Ang particular name na sinabi ni Jesus ay, ang Diyos ay ano daw po? Ama. Hindi po dito naging favorite ni Jesus yung word na Ama, kaya niya nilagay, kundi meron siyang gustong sabihin sa mga alagad na ano yun, una po sa lahat, kailangan lumapit tayo sa Ama na hindi natin makita ang ating sarili bilang isang kaibigan ng Diyos, kung hindi siya mismo ay Ama muna natin. Hindi siya hari, makita muna natin siya na Ama. Dahil bakit? Pwede po ang feeling kasi daw natin ay ang hirap i-approach kapag hari. Halimbawa, lalapit ka sa presidente. Lalapit ka sa boss. Sometimes, di ba, kapag meron tayong gusto sa mga taong nakakataas sa atin, ang feeling natin, baka hindi approve. Nakakahiya naman sabihin. Minsan sa trabaho, nagtuturuan pa, tama ba? O kaya magpapaalam ka sa teacher mo, absent po ako, meron po kasi kaming gagawin sa church, nahihiya kang ibigay pa yung sulat. Pag ganon, yung tingin natin, at walang mas personal na relationship katulad ng Ama, nagkakaroon tuloy tayo ngayon ng gap sa paglapit sa Diyos. Minsan, ang tingin na lang natin sa Diyos dahil si God ay Savior, tatawagin lang natin siya kapag may kailangan tayo. Pero take note, ang sinabi ni Jesus, siya daw ay ating Ama. Kung Ama natin ang Diyos, pwede nating sabihin yung mga bagay na kailangan natin, hindi lang yun. Hindi natatapos doon. Mga bagay na nangyari rin sa ating buhay, weaknesses din natin, mga bagay na alam natin, tutulungan tayo ng mismong tatay natin. Amen?
Kapag nakita natin si God, unang sa lahat na Ama, madali tayong makakalapit sa Kanya. Ito yung problema, mga kapatid. Ang prayer po kasi, next slide, hindi po ito emergency hotline. Na ano? Magpe-pray ka lang kapag meron kang kailangan. Emergency kasi kaya mo gagawin. Ang prayer po, tinuturo ni Jesus kaya niya sinabing Ama, hindi dahil sa favorite niya yung word na yon o yung tawag na yon or exclusive lang dapat nating tawagin siyang Ama. Hindi po yon. Ang point ni Jesus is, ang prayer ay una sa lahat, relationship. Amen? Sabihin mo nga, relationship. Pag sinabing relationship, meron kayong connection. Alam niyo po, may mga time na sinasabi ko kay Papa, 2022, nasa Boracay kami, may mga struggles ako deep inside my heart sa pagpapastor. Minsan may agam-agam ako. Nababanggit ko sa kanya yung mga bagay na yon. Minsan, sa totoo lang, nabibring out ko rin kay Papa yung mga galit ko, inis ko. Naintindihan niya ako dun. Kasi bakit? Ama ko siya eh. Amen? Di ba, Paps? Ama natin siya eh. Pero masasabi mo ba yun? Bawa, sa boss mo. Tapos, ano sasabihin ng boss mo? Ba't ka galit? Pero dahil tatay mo, may intindihan kanya. Amen? Dahil anak kanya. Sabihin mo sa katabi mo, may tatay ka sa langit. Now, hindi ko alam kung ano yung experience nyo sa tatay nyo. Pwedeng iba-iba tayo na experience. Pero sa context po kasi ng Jewish, sa context ni Jesus, ang mga tatay po kasi ay tatlong bagay, tatlong P. They are the priest, pare ng pamilya. Ibig sabihin nun, naglalapit sila sa Diyos ng mag-anak nila. Pangalawa, they are the provider ng family. No? Yun yung tatay. Ano yung number one? Priest. Pangalawa, provider. Sila yung nagbibigay ng pangangailangan nila. Sila yung nagsusupply. Yun yung ibig sabihin ng isa kang tatay na head ka ng family. Hindi yung head ng family, bossing. Bilang mo ko nito, bilang mo ko niyan. Hindi ganun. Pag sinabing head ka, provider ka. Okay? At pangatlo, sa context nila, ang tatay po ay protector. Nagpoprotekta sa lahat ng miyembro ng pamilya niya. Sa asawa niya, sa anak niya. So kapag lumapit yung anak sa tatay, poprotektahan to ng tatay. Amen? So, Pa, may nang away sa akin. Pwede mong sabihin yun sa tatay mo. Nakukuha natin. Kaya yung background na ito yung background ng tatay sa Jewish culture. Okay? Yun yung kaisipan ng lahat ng mga tao pagdating sa tatay ng sinasabi ni Jesus na lumapit tayo sa Diyos at tawagin natin siyang ano nga daw? Ama natin sa langit. Kaya po pwedeng harsh yung treatment ng tatay mo sa'yo, pero wag mo yun ikukumpara sa ama na sinasabi ni Jesus. Kasi ano yung tatay pagdating sa kanilang culture? Priest, provider, and protector. Amen? Sa hapon, tuturo ko yan kasi Father's Day. No? Okay? So, pangalawa, next slide. Kapag tingin mo daw, ang Diyos, isang malayong hari, bihira daw tayong lalapit. Walang masama, tawagin mo si God na King of Kings, Lord of Lords. Pero take note na dito sa time na to, hindi yan yung sinabi ni Jesus kung paano tayo lalapit sa Diyos. Pwede naman natin tawagin siyang King. Okay? Walang masama doon. Pero sa sinabi ni Jesus na Ama, kaya niya yun sinabi, kasi kung hari yung sasabihin niya, hari naming nasa langit, parang may mafe-feel ka na gap sa inyo. Yung hindi madaling lapitan. Remember na ang hari po ng time na yon, hindi basta-basta pwedeng lapitan ng kahit sino man.
Nakukuha po natin. Pag sinabing hari ka, hindi ka yung parang yung presensya mo, kahit sino na lang gustong makipag-meet sa'yo, imimit ka. May exclusivity ang pagiging hari. Pero kapag nakita mo ang Diyos bilang Ama natin, hahanapin mo siya araw-araw. Nasaan na ba yung Ama ko? Yung magpo-protect sa akin. Yung maglalapit sa akin sa Diyos. Yung magpo-provide para sa akin. Nakuha natin? Kaya, kapag tayo lumapit, sometimes nahihiya tayo, di ba? Dami kong kasalanan, dami kong pagkukulang, o kaya sometimes mabigat talaga yung puso mo. Sa maraming bagay na pinagdadaanan mo, talagang sobrang lungkot mo ng araw na yun. Parang feeling mo, hindi maririnig ng Diyos yung panalangin mo. Tandaan mo lang, siya ay iyong Ama. At meron siyang tungkulin. Dahil siya ay Ama, He is our priest, our provider, and our protector. Amen? Kaya, kung siya yung priest, siya yung tutulong sa iyo para mas lalong lumalim yung relasyon mo sa Diyos. Siya yung tutulong sa iyo para mas ikaw ay mabigyan niya ng probisyon sa lahat ng pangailangan mo. Siya yung maggagabay sa iyo sa lahat ng steps mo. Amen? Next slide. Uy, di pa yun. Yan na ba yun? Hindi, yung isa. Balikan natin. Yan. Dede. Wala na pala yan. Yan, okay. Number 2, ating tignan ang sinasabi, kung una, kailangan daw lumapit tayo sa ating Ama. Pangalawa, paano daw tayo lalalim? Kailangan magtiyaga tayo sa ating panalangin. So tinuruan tayo ni Jesus paano mag-pray at alam ko kabisado na natin yon. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Pero hindi na natin yung pag-uusapan. Ang pag-uusapan kasi natin, hindi kung paano manalangin, kundi ano nga yun, kung paano lumalim sa panalangin. Okay? Yung pangalawa, para daw tayo lumalim sa panalangin, kailangan matuto tayong magtiyaga sa panalangin. Isa po, sa totoo lang, magiging honest ako sa inyo, ang hirap manalangin. Tama ba? Una sa lahat, di mo alam anong papanalangin mo. Sa dami ng problema mo, di mo rin alam anong uunahin mo. Tama ba ako? And sometimes, pag lumapit ka sa Diyos, parang wala nang lalabas sa bibig mo kasi parang, Lord, alam mo na lahat, pagod na ako. Tama ba? O kaya, napag-pray ko na ito noong nakaraan eh. Uulitin ko ba ulit? Tama ba? Yan yung mga struggles natin sa panalangin. Pero nagsabi dito si Jesus na kailangan huwag tayo tumigil sa ating pananalangin. After niyang ituro kung paano manalangin, pagdating dito sa verse 5 hanggang verse 10, may sinabi si Jesus sa mga disciples niya. At gusto ko basahin natin para matignan natin ano ba yung sinasabi ni Jesus na ito na kailangan magtiyaga daw tayo sa ating panalangin. Tignan natin. Anong sabi? Ipalagay. 1, 2, 3, go. Ipalagay nating... sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ipalagay nating lumapit kayo sa kaibigan nyo ng hating gabi at sinabi nyo, kaibigan, pahingi muna ng 3 tinapay. Verse 6, dumating kasi ang isang kaibigan ko na galing pa sa malayo at wala akong maibigay sa kanya. Verse 7, ganito naman ang sagot ng kaibigan mo sa loob ng bahay. Huwag mo akong istorbohin. Nakalak na ang pinto at nakahiga na kami ng mga anak ko. Hindi ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Verse 8, sinasabi ko sa inyo, di siya babangon para bigyan ka ng tinapay
dahil sa kaibigan kanya. Pero babangon siya at ibibigay ang lahat ng kailangan mo kasi di ka nahihiyang mangulit. Verse 9, kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at tatanggap kayo. Maghanap kayo at makakahanap kayo. Kumatok kayo at pagbubuksan kayo. Verse 10, kasi makakatanggap ang bawat humihingi, makakahanap ang bawat naghahanap, at pagbubuksan ang bawat kumakatok. Tingnan niyo, no? Yung sinabi ni Jesus na ito ay kumatok yung yung lalaki sa story nang actually gabing-gabi na. Wala sa tamang oras. Wala sa tamang panahon. Sa una, anong sabi? Di ba, nireject siya. Pero dahil sa pangungulit, anong sabi? Bibigyan siya. Ang point po ni Jesus dito ay yung character ng ating Panginoon. Tandaan niyo po, ito no, hindi po dito yung parang ayaw ni Jesus magbigay. Hindi po yun yung sinasabi niya. Ang punto po ni Jesus, na kung ang isang tao daw na imperfect, hindi perpekto, tumutugon sa pagpupursige, pag nakukulitan sila, o kaya hingi ng hingi, may isang taong hingi daw ng hingi sa kanila, talagang binibigyan yon, gaano pa kaya yung mabuting Ama sa langit? Okay? Hindi ang point is yung, ay, si Lord katulad nung sa kinuwento niya, ayaw niya ibigay. Hindi po. Ang point ni Jesus dito ay yung pagpupursige natin. Sa paghingi natin sa Diyos, hinihingi ba natin ito patuloy? Hindi dahil sa madamot si God, hindi po yun. Dahil mabuti ang Diyos natin. Amen? Pero kung mabuti ang Diyos natin, alam natin, ibibigay ng Diyos kung ano pala yung ating hinihingi rin sa Kanya. Pero hinahanap niya sa ating mga buhay yung pagpupursige. Amen? Sa lahat pala ng mga tagasunod ng Panginoon, hinahanap niya yung pagpupursige sa atin. Tandaan niyo po, may napakalaking problema pala sa panahon natin ngayon. Simula nung panahon na yun ni Jesus, nalaman na nila, na kailangan sa panalangin pala, hindi yan yung parang isang beses mo lang pinanalangin, next week hindi na. Minsan, nagtataka ba kayo, halimbawa makita niyo yung line-up ng prayer. Pastor, ito na naman yung pinagpe-pray natin. Wala bang ibang ipagpe-pray dyan? Sa totoo lang po, tinuturuan tayo ng Panginoon sa tinatawag na pagpupursige. Kasi ito yung napakalaking problema sa atin ngayon. Gusto natin yung tinatawag na microwave miracle. Sino sa inyo nakapindot na ng microwave? Di ba? O sa trabaho, nagagamit natin yan. Sa bahay. Kapag halimbawa may gusto kang initin na pagkain, napakadali. 1 minute lang, parang nag-init ka na kagad ng pagkain. Minsan 30 seconds lang sa 7-Eleven, di ba? Uminit na kagad yung pagkain. Minsan gusto natin ganun. Isang prayer lang, sagot na agad. Isang araw lang, nung pinag-pray mo ng araw na yun, nangyari rin agad, in-answer agad ni God. Minsan yun yung gusto natin. 1 prayer, 1 day, 1 answer. Tinatawag natin yung microwave miracle. Pero sa totoo lang, mas masarap kung bagong luto. Tama ba? Sorry sa fasting ha. Pero nung nakaraan, pag-usapan natin din tungkol sa pagkain. Pero sa bagong luto, mga kapatid, hindi ito yung luma na ininit lang.
Pag bagong luto, ibig sabihin bago lahat. At hindi mabilis maluto o masaayos ang bagong luto. Hindi ito 30 seconds lang pinainit. Amen? Kaya ang new thing na ginagawa ng Panginoon, hinahanda niya lahat ng aspeto ng buhay mo. Hindi ito yung gusto mo, bibigay agad sa'yo. Kasi sometimes nakikita ni God, pag binigyan ka niya, baka mabutas yung daladala mong plastic. Baka mabutas yung daladala mong lalagyan. Naghihintay ka ng pagpapala kay Lord. Yung pagpapala niya sa'yo, akala mo kasi ganito lang yung pagpapala ng Panginoon. Yung pagpapala niya pala ganyan. Kung yung time na yon hinihingi mo sa Kanya, yung pagpapala, iba yung pagpapala ng Panginoon sa'yo, ano paglalagyan mo sa pagpapala ng Diyos? Amen? Baka hindi mo, kapag ikaw humingi sa Panginoon ng pagpapala, baka hindi mo kayanin. Mabutas lang yung lalagyan mo, kaya dumaan lang sa buhay mo, tas wala na. Kaya ito next slide. Bakit nga ba minsan dinedelay ni God? Yan yung tanong natin, di ba? Next slide please. Bakit nga ba minsan dinedelay ni God? Kasi yung usapan di ba? Tinuruan na ni Jesus paano manalangin. Pero binalanse ni Jesus, hindi porkit ganito na kayo nanalangin, answered na kagad yung prayers nyo. Kasi bakit? Gusto niyang magpursige tayo sa pananalangin. At bukod dyan, ngayon, tinatanong natin, teka, God, bakit nga ba minsan dinedelay mo? Sa totoo lang, question ko rin yan. Pero sa pag-aaral ko, parang yan ata yung masasabi nating maling tanong. Next slide. Bakit? Ano yung tama o mas tama na tanungin? Ano ba yung mga kailangan pang ma-develop sa atin para ready akong matanggap yung blessing, yung pinagpe-pray ko sa Panginoon? Amen? Tignan niya, nakalagay sa prayer na tinuro ni Jesus, bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Di ba? Paano ka nga pala kakain? Kailangan marunong ka mag-trabaho. Tama? Pero nakalagay ba sa prayer na, turuan niyo po akong magtrabaho? Hindi. Nakalagay lang, bigyan niyo kami ng aming kakain sa araw-araw. Paano ka kakain sa araw-araw? Kailangan may ma-develop sa'yo. Amen? Ito akala kasi natin. Pag sinabing, God will provide, babagsak na lang yung pera. Hindi natin alam, ibig sabihin ng God will provide, aayusin niya muna lahat ng area sa buhay mo. Yung skills mo, yung accountability mo, yung pagmamanage mo ng pera, aayusin niya yung mindset mo, aayusin niya yung lahat ng mga kailangan ayusin sa buhay mo. Bago niya ibigay yung provision niya. Kasi pag binigay niya, dadaan lang parang sahod mo minsan. Nilipad. Intindihan natin? Kaya sino sa inyo, ganyan yung mindset. Di ba yung, ay bahala na, God will provide. Di ka naman nag-aaral. Tamad ka naman. Ayaw mo naman matuto. Hihiga ka na lang, hihintay ka ng pagkain. Anong God will provide? Nakuha natin? Minsan, di natin nagigets yung application ng scripture. Basta akala lang natin, pagpapalain ako ng Diyos. Yes ka naman. Bumato si Bishop, yes ka. Pero wala ka namang ginagawa para kumita ng pera. Amen? Ang pera hindi babagsak na lang sa harapan mo. Kailangan ma-develop ka. Kaya nga, gusto ni Jesus ma-develop yung alin? Pagpupursige sa'yo. Amen? Seryoso kayong lahat Ano yung number 1? Paano tayo mas lalalim? Una, lumapit sa Ama. Pangalawa,
Magtiyaga sa panalangin. Ibig sabihin ng pagtitiyaga sa panalangin, hindi lang yan yung pray ka lang ng pray. Okay? Ibig sabihin din yan, ayusin mo rin yung sarili mo. Kung may pinagpe-pray ka sa Panginoon, anong tingin mong gusto niyang i-develop sa'yo? Para kapag pinagpala ka ng Panginoon, ma-handle mo talaga yung blessing niya. Amen? Gusto mo magkaroon ng business. Baka bumagsak yung business agad pag binigyan ka ni Lord ngayon. Hindi ka pa nga marunong mag-budget. Gusto mo na kaagad magkaroon ng malaking business. Amen? Gusto mo magkaroon ng, tawag dyan, sasakyan, hindi ka naman nagte-train. Paano? Nasa isip mo palagi, unahan mo yan, banggain mo na yan, di ba? Paano ka magiging maayos na driver? Pag nakaangkas ka, kuya, unahan mo na yan. Daan mo na yan dun, sa bawal, sige. Kahit one way. Sabi naman, di pwedeng ganun. Amen? Pangatlo, last but not the least, paano tayo lalalim sa panalangin? Kailangan magtiwala tayo sa Ama. Ito important. Hindi basta lumapit lang tayo sa Ama natin, tsaka magpursige tayo, kundi kailangan sa ating pananalangin, nagtitiwala tayo sa Kanya. Ito yung important na tinuro ni Jesus sa Luke chapter 11. Verse 11 to 13. Ito rin yung sabi niya, no? Sa mga tao, mga disciples niya. Mga tatay, ang sabi, sino ba sa inyo ang magbibigay ng ahas pag humihingi ang anak nyo ng isda? Sino sa inyo ang magbibigay ng scorpion pag humihingi siya ng itlog? I'm sure, mga kapatid, baka meron din nagtaas ng kamay doon, ako po, magbibigay ako. Diba? Iba-iba yung tao eh. Diba? O, tingnan natin, next slide. Kung kayo nga, na ano daw? Masasama. Kaya niya sinabi, for sure may nagtaas ng kamay. Bakit? Kayo masasama eh. Diba? Tinanong niya kasi, sino magbibigay? Kung kayo nga na masasama, okay, iba nagtaas, iba hindi, marunong kayo magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak nyo, paano pa kaya, ano daw, ang tatay nyo na nasa langit na handang magbigay ng Holy Spirit sa sino mang humihingi. So, sinasabi ni Jesus ngayon, hindi kayo katulad ng Ama sa langit. Siya, mabuti siya. Kayong lahat masasama. Ang Diyos, mabuti. Amen? So kung mabuti si God, masasama na nga, gumagawa rin ng mabuti. Di ba? How much more kung si God? Kaya dito natin makikita yung character ng Diyos kay Jesus. Sino nga ba si Jesus? Mabuti ba si Jesus? Kasi sabi nga rin, kung nakita daw natin ang anak, nakita na natin ang Ama. So, si Jesus ba ay mabuti? Kung si Jesus ay mabuti, ang Ama natin na nasa langit ay mabuti. Ibig sabihin, pwede tayong lumapit sa Kanya. In times na kahit inaakala natin, ang dumi-dumi natin, dami nating pagkukulang, pwede tayong lumapit sa Diyos na Ama natin sa langit. Next slide, please. Kaya, ang pundasyon ng panalangin po, mga kapatid, hindi ito yung kung gaano ka kagaling manalangin. Ang pundasyon ng panalangin ay ano? Kung gaano kabuti yung Diyos na nilalapitan natin sa panalangin. Kasi minsan, doon tayo nakatingin sa sarili natin. Sama-sama ako kasi.
kaya nahiya akong lumapit kay God. Or some of us, yung mga friends din natin sa church, kaya ayaw nila umaten, baka ganun. Baka they feel na dami nilang pagkukulang, dami nilang struggles kasi everyday. Kaya minsan nahihiya sila. Sa totoo lang, ito yung feeling ng mga taong ganun. Pag pumasok sila sa church, alam niya, yung taong na yun, marami siyang pagkukulang sa Diyos. May mga nagkwento sa akin, sabi nila, para daw ang feeling daw nila, lahat daw ng mga tao nakatingin sa kanila, wow, umatin si ganito, first time. Parang ang feeling daw nila, alam nila, may ginawa akong masama, may pagkukulang ako kasi. Kaya yung iba, sa totoo lang, nahihiya silang dumalo. Pero kung set aside natin yon, yung pagtingin na yon ng mga tao sa atin, at nakatingin tayo sa kung ano yung character ng Diyos, mga kapatid, nalalapitan natin, baliwala lahat yun. Kasi bakit? Mabuti yung Diyos na lalapitan natin. Amen? Next slide please. Kaya ang pananampalataya po ay hindi paniniwalang gagawin ng Diyos yung gusto mo. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na gagawin ng Diyos yung pinaka-mabuti. Ito, nagkakamali tayo minsan. Akala natin gagawin ni God. May faith ako, pastor. May pagtitiwala ako sa Diyos. Na si Lord gagawa niyan. Kikilos siya. Pero maugulat ka minsan, yung paggawa ng Panginoon, iba sa inaasahan mo. Iba sa pagkilos na inaasahan mo. Iba sa panahon, sa oras na inaakala mo. Kasi, ang iniisip natin, pag ikaw meron kang faith kay God, meron kang pagtitiwala kay God, kung ano yung pinag-pray mo, the same as is, sagot niya kagad. Not knowing kapag sinabing nagtiwala ka, hindi ibig sabihin nun, yung prayer mo as is, yun na lang yung gagawin ng Diyos. Pag sinabing pinagkatiwalaan mo si God, hinayaan mo siya. May aayusin siya dun sa ginawa mong prayer. Ito yung hiningi mo, baka gusto niya, hindi, dadagdagan ko pa, ito pa. Ay, ito parang nakakasama sa'yo, kukunin ko muna to. Ito yung di ko tutuparin, pero ito tutuparin ko yung iba. Nakuha natin? Kasi bakit? Pananampalataya yun na ang Diyos gagawin niya kung ano yung mabuti sa atin. Kaya kung may time na hindi sinagot ni Lord yung panalangin ko, alam ko na ginawa ni Lord yung mabuti para sa akin. Kung meron akong pinanalangin, tapos yung lahat ng pinanalangin ko, dalawa lang dun yung tinupad niya, alam niya, yun yung mabuti sa akin. Amen? Kasi yun yung pananampalataya sa Ama. Amen? And gusto ko, umuwi tayo ngayong gabing ito, dala-dala natin sa ating puso yun. Pwedeng meron kayong pinapag-pray ngayon sa mga tahanan ninyo, sa mga prayer list na binigay sa inyo. Pwedeng may binigay si Lord, di ba? Sa heart natin na pag-pray. Pero remember, mga kapatid, pwedeng hindi lahat yun eh. Sa oras na inaasahan mo mangyari, pwedeng may isa doon, mangyari na agad. Yung next sa susunod na panahon. Pero, yung pagtitiwala mo, alam mong, mabuti si God, alam niya yan. May hindi siya ginagawa ngayon, alam niyang di ko kaya kasi. Amen? Hindi natuloy yung, halimbawa, yung lakad nyo. Hindi natuloy yung pag-sign mo ng kontrata sa trabaho. Nalipat ka. Binasted ka. Alam niyo po, yung mga ganon lahat, hindi yun ibig sabihin pag dinenay, hindi gusto ni God. Pero pwedeng dinedelay niya lang din. O kaya naman, ayaw niya rin talaga na mangyari sa'yo sa panahon na yun. Amen? Next slide please. Kaya tandaan niyo po, kung tayo ay nananalangin, tas hindi sinasagot ni Lord yung prayer natin, tandaan natin, hindi siya bingi.
na parang di niya naririnig yung prayers mo. Hindi po. Naririnig niya yun. Amen? At hindi po siya yung parang abalang-abala kasi. Daming kasing iniisip ng mga tao, yung hindi mga taga Manila, yung ina-answer ni Lord na prayer, yung taga-iba muna. Halimbawa, taga Makati muna siguro, taga Tondo, yun muna yung mga inuuna ni Lord. Hindi po ganun. At hindi po siya malayo sa kahit na sino sa atin. Amen? Sabihin mo rin sa katabi mo, hindi ka nakakalimutan ng Ama natin. Amen? Naririnig niya lahat. Pero, may iba siyang tutuparin, may ibang hindi, may ibang ide-delay, pero alam natin lahat, gumagana sa kalooban niya. Kasi yung pagtitiwala natin, nasa Kanya, alam nating mabuti siya. Kaya kung nafe-feel mo minsan, tagal naman ng promotion ko, tagal naman bago ako makagraduate, inaayos din ni God lahat sa buhay mo. Amen? Next slide please, dito na tayo magtatapos. Kung gusto natin na makapangyarihang prayer life, ito daw yung pinakamahalaga. Ano yun? Kailangan may maayos tayong relasyon sa makapangyarihang Diyos. Tandaan nyo, yung prayer natin, hindi yun yung powerful. Ang powerful ay ang Diyos na nilalapitan natin. At kung magpupursige tayo, kung hihingi tayo sa Diyos, sasamahan tayo ng Holy Spirit. Sa ating ginagawang fasting na ito and prayer, yun yung prayer ko talaga. Samahan tayo lahat ng Holy Spirit. Maging hindi katulad dati yung prayer life din natin. Magkaroon ng hunger, magkaroon ng, yung bang nafe-feel mo sa heart mo na, hindi pwedeng hindi ko gagawin to ngayong araw na to. Hindi pwedeng patay kang Kristiyano pag dumating si Jesus. Hindi pwedeng parang nanghihina ka kapag darating si Jesus. Gusto niya, pag dumating siya, ready ka. Amen? Tayo ay manalangin. Lord, we believe that this evening, ni-remind nyo kami how powerful you are and how gracious you are, Lord, sa aming mga buhay. Na ikaw ay malalapitan namin, aming Ama. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin magpursige sa pananalangin ito. Pwedeng may delays, Lord. Pwedeng may iba kang tuparin. Yung iba hindi. May ibang gawin ka rin. May iba kang plano. Pero Lord, nagtitiwala kami lahat sa iyo. Na ikaw yung mabuting Diyos na nakakaalam ng lahat. Tulungan niyo kami, Lord, sabay-sabay kami lumalim sa pagkilala sa iyo, sa aming pananampalataya, sa iyong word, sa aming pananalangin. At magbago, Lord, talaga ang aming church, ang aming prayer life starting today. In Jesus' name. Kapatid,